uh, many of my friends here in Japan asking me if why I am devoted to Marcos. Um, sa akin kasi, namulat ako talaga ng nanay-tatay ko is Marcos talaga. Ngayon, kaya naman ako naging Duterte kasi that time, hindi naman sila magkalaban nung administrasyon ni Duterte, di ba? O nakasuporta naman si PBBM kay Duterte. Hindi naman siya ng gulo. Kumbaga nirespeto niya kung ano yung panahon ni Duterte. Nirespeto naman niya yun. Wala naman ng gulo, di ba? Kaya lang, itong panahon kasi ni PBBM, kumbaga, naninira na sila, nanggugulo na sila, hindi nila nirespeto yung pagkapangulo ni PBBM. Para sa akin kasi, uh, hindi ko sinasabing naging anti-Duterte ako. Hindi sa ganon. May mga side din si Duterte na maganda, pero may mga hidden agenda na ngayon lang talaga naging malinaw sa akin dahil nga naging president sa PBBM. Kumbaga si PBBM wala kasi siyang kinikilingan. Mahirap, mayaman, makapangyarihan man, wala siyang sinasanto. Basta nandun lang siya sa tama. Nandun siya sa yung magkaroon ng kalinawan yung mga sitwasyon, nagkaroon ng justice yung mga hindi na bibigyan ng hustisya, diba? Tapos kumbaga nililinis niya yung mga basura na naiwan ng mga dating administrasyon, na siya na yung nagbayad ng mga utang. Kumbaga, kasi ang nangyari kasi ako, nag-research din ako, tinignan ko din yung side ng kabila, tinignan ko yung side ng kabila. Kumbaga, hindi lang ako tumingin hindi lang ako naging, kumbaga both side, tinimbang ko, kaya sobrang, nagising hindi naman sa nagising kasi, kumbaga, masyadong naging maliwanag sa akin kung ano talaga yung naging hidden agenda ng past administrasyon. 'Di ba? Kaya, dapat ang ginagawa kasi ng mga DDS, hindi sila dapat nakafocus lang sa isang side. Dapat, tignan din nila kung ano talaga yung naging purpose ng dating presidente. Kung ano talaga yung hidden agenda, hindi dahil sa gano'n, may ginawa siyang ganyan. Actually kasi, 'di ba, kung makikita natin sa news, may nagawa din si Duterte, sasabihin nating okay, sabihin nating daw na maraming drug user na nahuli. Pero kung iisipin natin, kung titignan natin lahat ng news, lahat yun may hidden agenda kasi. May purpose siya talaga ng pansarili na kung na blindsided tayo kumbaga na bulag tayo dun sa ano ni Duterte na sa pakulo niya na war on drugs, which is meron talagang hidden agenda dun si Duterte. Yun ang hindi naintindihan ng mga DDS, yung hidden agenda na yung pansariling purpose talaga, na akala ng mga tao is talagang pang Pilipino, pang masa ang purpose. Hindi ganun kasi. Ayun, yun ang masasabi ko para sa mga DDS, na huwag maging one-sided. Kumbaga, tignan nyo rin yung mga ginagawa ni BBBM. Ang pakinggan nyo yung mga legit na mga vloggers. Yung mga totoong nagbabalita. Makinig kayo doon kay Christian, yung
ano pa pangalan nun? Basta makinig kayo sa mga matalinong vloggers. Doon kayo makinig. Wag dun sa mga fake news. Para maintindihan nyo ang talagang pakay ni President Marcos na ayusin ang Pilipinas, na maging maunlad na talaga ang Pilipinas tulad ng plano ni Apo Lakay na gustong ipagpatuloy ni Pangulong Bongbong Marcos ngayon. Mag-research kayo, kumbaga wag kayong maging blindsided. Wag kayong maging one-sided lang. Both side pakinggan nyo, both side intindihin nyo. Wag maging sarado ang isip natin. Dahil lang sa devoted tayo sa isang tao na may mga black hidden agenda, dirty agenda. Yun lang po. Tsaka ang sa akin naman kasi, kung sino yung presidente natin ngayon, yun yung suportahan natin. Kasi yun naman talaga ang tama. Kasi kung kapwa tayo mga Pilipino na kapwa natin, na pare-pareho na mag-against tayo dun sa leader na dapat sinusuportahan natin para maging maayos ang pamamalakad ng pamahalaan ng administrasyon, para maging smooth baga, hindi magulo. Kasi ang nagpapagulo lang naman kasi sa ganitong sa pamamahala ng Pilipinas ng isang bansa, kapag tayong mismo mga Pilipino hindi nagkakaisa. 'Di ba? Ang sinasabi palagi ni PBBM is magkaisa tayo. Hindi naman kailangan mag-away-away. Ang gusto lang ni PBBM magtulungan, magkaisa. Hindi yung siraan. Yun eh. Ang sa akin lang, both side talaga pakinggan nyo yung mga legit na mga vloggers. Mag-research more. Tapos, wag tayo maging utak talangka. Kasi ang hirap maging utak talangka, hindi tayo magiging matalino niyan sa kung ano ang tama. Ayun lang. Kasi, maraming nagtatanong sa akin, ano daw bang, ko kay Marcos na gustuhan ko. Ang daming rason para magustuhan natin si Pangulong Marcos. Napakadaming rason. Kahit siguro, ang daming rason, abutin tayo ng ilang oras dito pag inisa-isa natin, di ba? Napakadami. Kayo na lang mag-research. Kaya nyo naman napaka high-tech natin ngayon para hindi nyo ma-research yung mga dahilan kung bakit natin magugustuhan si Pangulong Marcos. Yun lang, napakadaming rason para magustuhan natin ang mga Marcos. Napakadaming rason. Bye! Yun lang po. God bless po to all of us.